Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. So ayan mga kababayan, magre-react lang tayo dito sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos, no. Ito nga po yung patungkol daw dito sa ipapasang mga ebidensya sa ICI patungkol po dito sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez at kaya Saldico, no, dito nga po sa issue ng flood control scandal. Kung maalala nyo mga kababayan, dininay na to ni dating House Speaker Martin Romualdez na siya ay may kinalaman sa issue na to at malinis ang kanyang konsensya, no, na kesyo hindi daw siya parte ng flood control scandal. Samantala, mga kababayan, afterwards ay lumabas itong si Saldico at tinuturo itong si House Speaker Martin Romualdez, no, at itong ating Pangulo na di umano'y kasabwat sa nangyayaring malawakang korupsyon dito sa ating bansa. At ito nga po din yung isa sa mga dahilan, yung 100 billion insertion ng Pangulo daw. Sa prinsipyo kasi ng batas mga kababayan, may tinatawag po tayong presumptions of innocence, no? So kahit na maraming ebidensya at maraming testigo, viral pa sa social media or what, hindi pa rin natin na masasabi na guilty yung isang tao hanggat hindi yan na naipipresenta sa korte at nabibigyan ng final judgment, no? Kaya ito nga yung ano natin dinedemand natin mga kababayan yung accountability, transparency, and justice. So yan yung isinisigaw natin at hindi natin makukuha yan kung nililihis tayo, no, ng mga ebidensyang isinusumiti nila. Kasi napakatagal na mga kababayan, mahigit 100 days na mula nang madiskubre at inumpisahan itong flood control scandal na to. Pero still, napakatagal, no? Samantalang bumuo na itong Pangulo ng isang ahensya kung saan nakafocus doon. Pero bakit napakatagal ng investigasyon, no? At parang dinidribble ng dinidribble. Kaya nga mga kababayan, nagbabasa ako ng mga comment dito sa social media. Isa na nga po dito sa post ni Attorney Rowena Guanzon, no, na ito daw yung gusto niya kay Pangulong Bongbong Marcos, yung magkagatan sila ni former House Speaker Martin Romualdez. Kasi mga kababayan, sila talaga yung pinaka mataas sa ngayon na talagang na nalilink dito sa issue na to. At tingnan natin, no, kung ano yung rebut o yung isasagot nitong si former House Speaker Martin Romualdez. Kasi talagang kumbaga nagkakaipitan na at naway itong nangyayaring paglabas unti-unti ng katotohanan ay mapunta na talaga tayo dun sa totoong nagkasala, no, at totoong may sala rin sa mga gumawa nito. So di natin alam mga kababayan, ito kasing paglabas ni Mr. Saldico ay malaking din to, no, malaking katanungan din po to, bakit siya lumantad at kung ano man yung dahilan niya, wala po tayong alam sa kung ano yung rason niya bakit siya nagsalita. Kumbaga, kung i-analyze lang natin mga kababayan, parang gusto lang iparating ni Saldico na hindi siya yung most guilty dito sa nangyayaring nakawan dito po sa Kabanang Bayan. So dito naman, hindi naman porke umamin siya absuelto na siya, no. Syempre kasama pa rin siya dun sa mga accessories, no, sa mga titignan. At kapag yan ay napatunayan mga kababayan, ay doon natin malalaman, no,
Sa ngayon, ito ay, talagang usap-usapan pa lang dahil under investigation pa nga lang. Kahit na gusto na nating paniwalaan pero siyempre sa mata ng batas may kinakailangan tayong, sundin at tupdin at hindi basta-basta yung, judgment, eh. Yun lang yung, mahirap kasi parang ang nakikita nga natin kapagka nasa kapangyarihan yung mga tao or, nakaupo sa kapangyarihan, nakaupo sa puwesto or, mayaman, may impluwensiya, parang napakatagal or napakailap ng, hustisya. Samantalang kung ikukumpara ninyo sa mga ordinaryong tao, mga kababayan, na nahuli lang na ano kaagad, kumbaga nahuling nagnakaw ng, bigas, gatas, kulong agad 'no. So yun yung, pangit lang sa sistema natin. So dapat patunayan talaga natin 'no, na ang batas natin ay pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Kasi kahit sabihin na natin na pantay-pantay yan, nakikita natin, eh, hindi natin puwedeng i-ano, ikubli sa ating mga mata na bakit gano'n. So ako naman ay parang opinyon ko lang 'yun, So 'yun lang 'yung nakikita ko kapagka nakakabalita ako ng mga, nakakapanood ako ng mga balita sa news na nahuli si ganito, nakulong si ganito, na hindi maimpluwensya. Samantalang ngayon na malalaki 'yung pangalan na pinag-uusapan, eh, napakatagal ng paggulong 'no, ng, investigasyon ko 'no, at, 'yan po 'yung dapat nating bantayan. Kaya itong nangyayari pong kaliwaang mga rally, kilos protesta, hindi na po 'to matatapos mga kababayan kasi talagang galit na yung taong bayan, eh. At isa sa nakikita ko talaga na magpapa-destabilize ng administrasyon ni BBM, eh, talagang itong malawakang korapsyon. Kasi mga kababayan, wala pa rin napapanagot up until now. At itong, nangyayaring korapsyon sa ating bansa ay isang pagpapatunay na mahina yung, administrasyon 'no, sa mga ganitong bagay at hindi mo puwedeng ikaila ito, eh. Kasi ikaw bilang head of state dapat alam mo yung nangyayari sa paligid mo. Dapat aware ka, 'no? Kasi parang iisipin ng tao ganito, it's either nagtatrabaho ka talaga ng maayos or alam mo yung mga ginagawa pero pinagtatakpan mo. So gano'n lang 'yun, eh. Parang alam mo 'yun, yung, iniisip ng taong bayan sa'yo, ikaw ang pangulo tapos sasabihin mo sa mga, news or sa mga interviews mo na hindi mo alam bakit nangyari, bakit ganito yung kinahinatnan ng, sitwasyon ngayon. So hindi mo puwedeng irason 'yan, eh, kasi ikaw yung leader, ikaw dapat yung, nag-iisip at nagreresolba ng mga bagay na 'yan. At kung may problema na alam mong, makakapaminsala ng malaki, eh, agad-agad gagawa mo ng paraan 'yan, 'di ba? Hindi mo puwedeng ikatwiran na hindi mo nalaman, nagulat ka na lang, ganito yung nangyari, hindi gano'n. Hindi ganyan yung, matalinong leader at, matatag na leader. At, eto nga pong, korapsiyon na nangyayari mga kababayan, kaya nasabi ko na, talagang ito yung napakalaking, factor bakit, talaga yung, isang administrasyon dahil nawawalan po ng, tiwala yung taong bayan. At kapag nawalan ng tiwala yung taong bayan sa mga pinuno natin na nakaupo ngayon sa gobyerno, ay talagang mahirap na paniwalaan lahat ng mga sasabihin ninyo. At siyempre ngayon nga na dinedemand ng taong bayan itong, transparency, accountability and justice, ang tagal-tagal makuha 'no, at, talagang parang harap-harapan na na pinapaikot yung, taong bayan. Kaya dito pa lang mga kababayan, eto na yung, nakakatakot na part, yung mawalan talaga ng tiwala yung taong bayan at ang tanging solusyon diyan, tunay na reforma, tunay na palitan ang sistema, gawing maayos at panagutin talaga yung mga taong sangkot dito. Diyan lang matatapos ang, issue na 'to at, upang hindi na pamarisan pa ng susunod na mga administrasyon kasi talagang dapat bantayan na talaga yung, taunang budget at, tignan natin kung saan talaga i-a-allocate at karapat-dapat ba na ilagay dun yung malaking porsiyento ng, budget. So again mga kababayan, ito ay aking, sentimiento, komento sa aking mga napapanood, nababalitaan at bilang isang taxpayer, mamamayang Pilipino na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Again, patuloy tayong, sumubaybay 'no, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa at, hinihikayat ko kayo na bisitahin niyo din po yung Facebook page ni Attorney Vic Rodriguez 'no, kasi doon po mas, malinaw po yung pagpapaliwanag sa kung anong nangyayari po at estado ng ating bansa. Mas pinababaw niya upang maintindihan ng mas nakakarami kung ano na bang nangyayari sa ating, bansa. Okay, open 'yon at, puwede kayong, makilahok dun sa public diskurso niya 'no, na talagang, maiintindihan at mauunawaan niyo. Puwede kayong magtanong kasi live 'yun.
Pwede kayo mag-comment doon. Kahit anong kulay ng politika ninyo, pwedeng-pwede kayo doon. Again, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.